tunay ngang kay sarap pagmasdan ang tanawin ng isang bakuran na dinisenyuhan sa pamamagitan ng landscaping. Hindi nakakasawang tignan ang kamangha-mangha nitong kagandahan. Ang landscaping ay nagsimula noon pang mga unang kabihasnan sa kasaysayan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang industriyang ito ay unti-unting yumabong hanggang sa ito ay naging isang popular na sining. Ang pangunahing layunin ng landscaping ay pagandahin at gawing kaaya-aya ang kapaligiran. Ito ay isang sining ng pagsasaayos ng bakuran na karaniwang ginagamitan ng mga halamang namumulaklak, mga natural na elemento, at mga katubigan. Ginagamitan din ito ng mga dekorasyon o man-made structures. Ngunit alam ba ninyo na pwede na rin gamitin ang mga gulay sa landscaping? Tama po ang inyong narinig. Ginagamit na rin ang mga gulay sa landscaping. Ito ay tinatawag na edible landscaping. Ang edible landscaping ay isang makabagong konsepto ng pagtatanim ng mga gulay at iba pang mga kapaki-pakinabang na halaman. Ito ay maaaring ihalin tulad sa mga lumang kaparaanan ng backyard gardening. Pero sa edible landscaping, ang elemento ng disenyo ay binibigyang halaga para maging kaaya-aya ang taniman o landscape. Karaniwang ginagamit sa conventional landscaping ay mga namumulaklak na halaman. Dito naman sa edible landscaping ay gumagamit tayo ng mga gulay at mga namumungang kahoy. Kalimitan ng mga gulay noong panahon ay tinatanim natin sa likod ng mga bahayan. Pero dito sa edible landscaping, ang mga prime areas, yung sa harap ng bahay mismo, ay pwede nating tamnan ng mga gulay at iba pang mga halamang kinakain. Ang edible landscaping ay gumagamit din ng mga prinsipyo at elements of design na ginagamit din sa conventional landscaping. Kaya may estilo tayong sinusunod. Samantalang sa backyard gardening ay simpleng plot lamang at doon na tayo magtatanim. Edible landscaping addresses several issues of today. For example, yung food production natin or food self-sufficiency. Dito ay hinikayat ang marami upang magtanim ng mga gulay sa lahat ng mga espasyong available upang magkaroon ng pagkain ang bawat hapag ng kainan. Ang edible landscaping din ay isang solusyon upang maibsan natin ang kakulangan ng taniman sa mga urban areas. Upang matugunan ang mga issues na ito, kami dito sa Crop Science Cluster ng UPLB ay nagbigay ng isang proposal sa DEBAR upang punduhan ang isang proyekto na tinawag naming Technology Promotion and Commercialization of Edible Landscaping. Ang proyektong ito ay may layuning ma-promote ang konseptong edible landscaping upang mahikayat ang mas maraming tao upang magtanim at masagot ang mga pang-araw-araw at pang-matagalang problema gaya ng food sufficiency. Sa pamamagitan nito ay mahikayat din ang lahat na pangalagaan ang environment sa pamamagitan ng mga paggamit ng mga teknolohiya gaya ng composting. Sa kahuli-hulian, kapag may extra na mga harvest, ay pwede rin itong ipagbili so magbibigay ng oportunidad para sa livelihood sa mga kabahayan. Dahil ang edible landscaping ay sumusunod sa mga prinsipyo at elemento ng landscape design, ang mga elemento gaya ng line, form, color, ay ginagamit din sa pagdidisenyo para sa edible landscaping. Ang mga halamang ginagamit sa landscaping
Ang tawag dito ay softscapes. Tayo ay gumagamit nga ng mga gulay, mga namumungang kahoy, mga herbs at halamang gamot. Ang ground cover ay kailangan din sa pagla-landscape. Kaya dito, napakagandang gamitin ang mga kamote na magbibigay ng iba't ibang kulay. Kapag tayo naman ay gumagamit ng mga hindi halaman na elemento ng edible landscaping, ang tawag natin dito ay hardscapes. Makikita natin ang iba't ibang uri nito gaya ng mga trellis o balag, mga kubo, mga ponds, at iba pa. Ang mga materyales na ginagamit sa paggawa ng mga hardscapes ay gaya ng kawayan, mga kahoy, ngunit ang mga ito ay panandalian lamang. Kaya kung gusto natin ng pangmatagalan na gamit, maaari nating gamitin ang mga bakal at kauri nito. Ang edible landscaping ay gumagamit ng iba't ibang teknolohiya o mga konsepto ng urban gardening. Ilan sa mga ito ay ang container gardening ay isang teknolohiya ng pagtatanim ng halaman sa mga paso o kahit anong lalagyan gaya ng lata at mga empty containers. Ang vertical growing o vertigrowing ay isang pamamaraan ng pagtatanim sa mga makikipot na lugar. Nireresolba ng vertigrowing ang kakulangan ng sapat na espasyo para sa taniman. Ang protective agriculture ay isang teknolohiya na ginawa para protektahan ang mga halaman sa pabago-bagong kondisyon ng panahon. Ang Simple Nutrient Addition Program o SNAP Hydroponics na tinatawag din na soilless agriculture ay ang pagpapatubo ng halaman gamit lamang ang specially formulated solution. Ang SNAP solution ay kumpleto na sa mga nutriheno na kailangan ng halaman para lumaki. Ang floating garden ay ang pagtatanim ng mga halaman sa ibabaw ng mga bodies of water kagaya ng sapa o ilog. Ang vermicomposting ay isang pamamaraan ng pagpoproduce ng organikong pataba sa pamamagitan ng earthworms. Ang mga earthworms ay pinapakain ng organic wastes at ang dumi ng mga ito ang nagiging vermicompost. Hangarin ng edible landscaping na mag-produce ng mga gulay at iba pang prutas na ito ay safe at nutritious para sa mga pagkain ng mga tao. Kung kaya't iniiwasan namin ang paggamit ng inorganic fertilizers at sa mga chemical o mga pesticides. To reduce the use of pesticide, we encourage our owners of edible gardens to practice cultural methods of controlling pests. Isa sa mga layunin ng proyekto ay ipakita sa mga tao ang teknolohiya ng edible landscaping. Kaya pinangunahan ni Dr. Narangha ang pagtatag ng demo sites na matatagpuan sa Agri-Park ng UPLB at sa compound ng DA Bar. Sina Dr. Narangha din ay nagsasagawa ng libreng trainings para sa school teachers at sa lahat ng mga individual na interesadong subukin ng edible landscaping. Sa katunayan, ilan sa mga nagsipag-attend sa trainings ay meron ng mga sariling edible landscapes. Nagustuhan namin ang edible landscaping dahil ito ay pamamaraan na makabago at magiging mapang-engganyo o interesting sa aming mga estudyante mula sa elementary hanggang high school levels. Tatlong benepisyo po ang nakikita namin sa edible landscaping. Ito po ay beauty, function, at food production. So dahil sa edible landscape namin na may theme na park, ito po ay nakakadagdag ng kagandahan sa aming eskwelahan. So tayo ay
magtatanim at mag-aalaga at mag-aani ng ating mga gulay at prutas. So ang mga bata ay matututo din kumain ng mga gulay. Nalaman ko ang edible landscaping na ito sa pamamagitan ng pagdating ko ng seminar na bigay ni Dr. Leonido Naranja ng libre. Tingin ko, mahalagang ituro ito sa mga estudyante sa Makiling School dahil unang-una, nahikayat ang mga batang makakain ng mga gulay at the same time, matuto sila ng pagla-landscape o yung pagtatanim ng may arte. Nung pinadala ko sila sa isang seminar naginanap sa Agri-Park ng UPLB, ay sabi ko, i-implement namin ito para naman mabigyan ng bagong innovative farming ang aming mga estudyante at bagong teknolohiya na kanilang matututunan instead na yung traditional agriculture. At maging modelo rin ang Makiling School sa aming komunidad na kami ang nagpauna ng ganitong project. So magpapakita namin sa ibang school na ang edible farming pala ay napakagandang bagay na magagawa natin para ma-enhance yung ating agriculture, lalong-lalo na sa mga eskwelahan. Maliban sa Makiling School, inadapt din ang edible landscaping sa Pila Elementary School. Isa rin po ako doon sa nabiyayaan po na magkaroon po ng seminar training conducted kay Dr. Naranja. Isa pong napakagandang pagsasanay at marami po akong natutunan na pwede ko pong ibahagi sa mga mag-aaral. So ito po ini-introduce namin sa bata so na maging gabay po nila sa kanilang paglaki na kung sakali pong hindi sila pala rin sa pag-aaral, so meron po silang alternative po na pagkakakitaan po para sa kanilang pamilya. Isa po ako sa mag-aaral na tumutulong na magtanim ng gulay at saka po halaman dito sa Pila Elementary School. Para po sa akin, mahalaga ang magtanim ng gulay at kumain ng gulay. Edible landscaping can be a rewarding activity for those who value nice, attractive, and healthy environment. For those who also value nutritious and safe food for the home, edible landscaping is for you.